Sekta ng Yuanji. Patawad. Bilis, bumangon ka. Gusto mo na naman bang mabugbog? Hindi ako namatay. Ang mga daluyan ng enerhiya ng katawang ito ay barado na parang putik. Walang silbing basura. Nangangahas ka pa talagang lumaban sa akin. Tatandaan kita. Tingnan ninyo, mga kasama. Ito ang ating dakilang bayaning siling. Walang silbi sa pagpatay ng kaaway. Pero nangunguna sa pagpili ng asawa. Sa lampayatot niyang katawan. Makakatagal kaya siya ng 3 araw pagkatapos magpakasal. Ayaw ko. Anong sinabi mo? Ayaw ko sa kahit sino sa kanila. Silang lahat ay mga mortal lamang. Pabigat lang sila kapag isinama. Binibigyan ka na nga ng dangal, tinatanggihan mo pa. Ako at ikaw ay parehong mga mortal. Hindi. Bakit ako ang pinili mo? Dahil noong tiningnan mo sila. Hindi mo sila tiningnan na parang mga bagay. Isang mangkok ng lugaw. Walang magandang salitang lalabas sa bibig ng mga kawal sa hangganan. Nakatulog na ako sa kulungan ng baka. Ang mga salitang sinasabi nila. May mas masasakit pa akong narinig doon. May kakaiba sa loob ng katawan mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Anong ginagawa mo? Wala ito. May aura ka na hindi ka bilang sa lugar na ito. Linergaw. Nabalitaan kong nag-uwi ka raw ng babae kahapon. Naparito ako para tulungan kang suriin siya. Ang ganitong uri ng babae ay hindi mo kayang bantayan ng mag-isa. Bubugin niyo siya. Babalik pa sila. At sa tuwing babalik sila, bubugbugin ko sila. Nakapatay ka na ba ng tao noon? Nakipag-away lang ako ng ilang beses sa nayon noon. Pahigang pagtulak sa bundok. Lihim na palad ng sumusukong tigre. Mabangis na tigreng bumababa sa bundok. Sa loob ng 800 taon, ngayon lang ako lumaban gamit ang purong lakas. Kahit nasanayin ko ang mortal na katawang ito hanggang sa sukdulan. Hindi pa rin ito maikukumpara sa kahit isang daliri ko noon. Ngunit mas mabuti na ito kaysa maghintay na mamatay. Ang mga butong ito. Pupukpukin ko ang mga butong ito hanggang sa maging sapat ang tigas. May dumarating. Linergaw. Binugbog mo ang mga tauhan ko kanina. Sila ang unang nanakit. Wala akong pakialam kung sino ang nauna. Marami laban sa isa pero natalo pa rin kayo.
Sige, alam kong mga walang silbi sila. Pero ikaw na hindi man lang makahawak ng maayos sa espada. Isang basurang natataga ang sariling paa kapag nagsisibak ng kahoy. Ay biglang nakapilay ng tao ngayon. Lin Ergao, may itinatago ka bang kayamanan sa katawan mo? Mantra ng pag-akit ng hangin. Mantra ng pag-akit ng hangin. Ang nangunguna sa tatlong panimulang sining ng sekta ng Yuanji. Lumuhod ng 3 buwan. Namaga ang mga daliri, humupa, at namaga ulit, bago na ilabas ang unang ihip ng hangin. Napakahina nito na hindi man lang kayang hipan ang usok ng insenso. Selyo ng kamay. Hindi ko pa rin ba magamit? Anong kayamanan naman ang mayroon ako? Kung mayroon akong kayamanan, titira pa ba ako sa bulok na lugar na ito? Liu Wu. Liu Wu. Walang karapatan ang isang korporal na humatol ng kamatayan. Itinutok mo ang iyong espada sa isang kawal. Ayon sa batas ng hukbo sa hangganan. Ang magaan na parusa ay bawas sa sahod. At ang mabigat ay pagtanggal sa tungkulin. Sasamahan ka ng 5 tauhan mo na harapin ito. Napakalaki naman ng otoridad ni General Chen. Maitatanggol mo siya pansamantala. Ngunit hindi habang buhay. Kuya Chen. Ako na ang bahala sa usapin tungkol kay Liu Wu. Manatili ka rito. Ligtas ka rito pansamantala. Sino siya? Si Chen Jingyao, ang dating tauhan ng aking ama. Dapat ay naalala mo siya. Tinawag niya ang pangalan mo sa bakuran ng pagsasanay kanina. Hindi maaaring mamatay dito. Ang mortal na katawang ito. Pagsasanayin ko ito hanggang sa makayanan nito ang espiritual na lakas. Lin Ergao, mag-ulat sa bakuran ng pagsasanay para sa roll call. Misyong magpatrolya sa hangganan. 30 li sa hilaga ng Langfengko. Narito ang listahan. Zhu Wang. Pagkain para sa pagpapatrolya sa hangganan. Binalot ko ito ng karagdagang papel na may langis para hindi mabasa. Salamat. Aalis na ako. CJ. Wala ng lakas. Kung ako si Liu Wu, kikilos ako sa 3 liko ng patrolya. Liu Wu, ikaw mismo ang naparito. Si Lin Ergao, nambubugbog sa araw.
Naninira ng pinto sa gabi. Sa roll call sa bakuran ng pagsasanay. Nagawa mo pang magtago sa tabi ng pader. Masyado kang kapansin-pansin kamakailan. Ang mga taong kapansin-pansin ay hindi nabubuhay ng matagal. Sa tingin mo ba ay sapat na ang 3 tao? Pumasok ka muna, maupo ka at patigilin ang pagdurugo. May naunang dumating. Naghihintay ang mga espiya ng Huji sa liko ng daan. Mabuti at nakabalik ka. Ano yon? Isang lugar. Ginawa mo na ba ito dati? Kapag nasusugatan ang mga tauhan ng aking ama, pumupunta sila sa bahay para hanapin siya. Nagdadala ako ng tubig at nag-aabot ng tela. Natutunan ko na lang sa kakamatsyag. Pinapatawag po kayo ni General Chen sa kanyang tolda. Mga espiya ng Huji. Mga tauhan ng Blood Crows. May marka sa kanilang dibdib. Pinatay silang lahat. Lahat sila. Si Liu Wu at ang 2 pa. 3 bangkay ng Huji at ang mga nakumpiskang ebidensya. Iulat ko ito sa opisina ng Jaidushi. Kakampi ako sa panig na magpapanatili sa akin na buhay. Nakaharap niyo na ang inyong lolo, bakit hindi pa kayo sumusuko at binubuksan ang lungsod? Morza. Kaming mga sundalo ng dakilang Zhu ay namamatay lamang sa labanan. Walang sumusuko. Matandang ma. Naghahanap ka ng kamatayan. Ikaw ang pumatay kay matandang magamit ang pana. Hahaha. Paano mangyayari yon? 250 hakbang. Ginoo, ang 3 panang iyon kanina ay pinakawalan ng aking anak na si Kaokson. Bukas sa bakuran ng pagsasanay, subukan nating pahilain sa kanya ng sagad ang panang iyon.
Kapitan Kao, bukas ay may paligsahan sa espada sa bakuran ng pagsasanay. Walang problema sa mga tauhan mo, hindi ba? Walang problema, walang sinuman ang makakaagaw ng aking karangalan sa digmaan. Ang tatlong panang iyon kahapon. Sino ang nagpakawalan? General, ang inyong lingkod ang nagpakawalan yon. Ulat sa General. Ang tatlong panang iyon ay pinakawalan ng inyong lingkod. Ling Chuan, napakalakas ng loob mo. Nangahas ka pang umangkin ng karangalan sa digmaan sa harap mismo ng General. Gumamit ang inyong lingkod ng sariling gawang panang pumupunit ng baluti. At ang mga pana ay may tatlong talim. Sa buong Langfengkou, ito lamang ang tanging pana na may ganoong disenyo. Lin Ergao, idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo ito. Ito ay isang 40 dan na busog na gawa sa sungay. Sa bulok at maluwag mong busog na kahoy. Kaya mo bang pumana ng hanggang 250 hakbang? Master Yang, nakikilala mo ba ang palasong ito? Dinala yan ni Ling Chuan sa aking tindahan kahapon para ipaayos. 40 taon na akong nagpapanday ng bakal. Ngayon ko lang nakita ang ganitong uri ng palaso. Dahil sinasabi niyong lahat na kayo ang pumana nito. Pumunta tayo sa larangan ng pagsasanay. Para makita ang tunay na galing. Sumusuko na ako sa ikatlong palaso. Nabasag ang kahoy na post sa 250 hakbang. Tumagos pa ito. Kaokson, mayroon ka pa bang gustong sabihin? Ang batas militar ay kasing tatag ng bundok. Tanggalin si Kaokson sa kanyang tungkulin bilang pinuno ng 10. At ibaba siya sa pagiging ordinaryong sundalo. Ipatupad agad. Pinuno, napakahusay nyo. Tayo na, may gagawin pa tayo pagbalik. Ano ba ang halaga ng isang pinuno ng 10? Sa magulong mundong ito, kung wala kang hawak na mga sundalo, wala kang mapoprotektahan kahit ano. May gatas pa sa labi. Pero gustong mamuno sa digmaan. Huwag mong ituring na laro ang buhay ng aming biyaw ng Wu. Alam ko kung ano ang iniisip ninyo. Bakit ang isang batang tulad ko ang dapat maging pinuno ng biyaw? Hindi ko rin inaasahang maniniwala kayo sa akin ngayon. 3 araw, bigyan niyo ako ng 3 araw. Lalaban tayo, 5 laban sa 5. Kapag nanalo ako, kikilalanin niyo ako bilang pinuno ng biyaw. Kapag natalo ako, ako mismo ang lalapit sa kapitan para magbitiw. Itaas ang kalasag, ilabas ang sibat. Dito ilalabas ang sibat. Makinig sa utos at sabay-sabay na humakbang. Itulak hanggang dito, sapat na yan. Hindi na kailangang umatras pa. Itaas ang kalasag, pakaliwa, ilabas ang sibat. Simulan na. Itaas ang kalasag, ilabas ang sibat. Pakaliwa, ilabas ang sibat. Hahaha, magaling. Natalo ako. Mga kapatid sa biyaw ng Wu, mula ngayon, ikaw na ang masusunod. Mula ngayon, magkasama tayong lalaban. Itaas ang kalasag, ilabas ang sibat. Isama ang pormasyong ito sa pagsasanay ng buong kampo. Sa buong kampo. Magsisimula bukas. Ang bawat biyaw ay magsisimulang magsanay sa mga pangkat ayon sa pormasyong ito. Tagapagsanay Ling Chuan. Ibaba mo pa ang iyong kalasag ng kalahating talampakan. Upang ang sibat ko ay maipasa sa ibabaw ng iyong balikat. Ano ang hapunan natin ngayong gabi?
Nabasa ko na ang lahat ng mapa ng pormasyon. Sabihin mo sa akin ang natitira. Ang lahat ng dapat sabihin ay nandoon na. Ang pinakadiwa ng pormasyong 5 elemento ay ang pagtutulungan. Iugnay mo ang gawain ng 5 tao sa pagharang ng mga atake. Sino ang haharang ng talim, sino ang magsasaksak ng sibat, at sino ang magbabantay sa likod. Sa ganitong paraan, ang 5 tao ay makakaligtas. Magsisimula bukas. Pipili ang bawat biyaw ng mga pinuno ng 5 para unang matuto. Pagkatapos nilang matuto, babalik sila para pamunuan ang sarili nilang pangkat. Ikaw ang magiging pinuno ng biyaw ng Wu. Mas karapat dapat sila yang Sheng kaysa sa akin. Patay na si matandang man ng biyaw ng Wu. Ikaw ang magiging pinuno ng biyaw. Walang sinuman ang mas nakakaalam nito kaysa sa akin. Kailan ito i-anunsyo? Walang pinuno ang grupo. Bukas. I-anunsyo ito sa harap ng buong kampo sa larangan ng pagsasanay. Ang pinuno ng biyaw ng Wu, si Ling Chuan. Pinunong Ling. Ling Chuan. Pinunong Ling. Mula sa araw na ito, ang biyaw ng Wu ang magiging pinakamatalas na talim ng Langfengkou. Sumunod sa pinuno. Pagkaraan ng 2 oras. Mga pinuno ng pangkat, pumunta kayo rito upang kunin ang mapa ng pormasyon. Simula bukas. Magsasanay ang lahat sa pormasyong 5 elemento. Magsanay kayo hanggang sa hindi na kailangang pakinggan ang utos upang malaman kung ano ang susunod na hakbang. Magsanay hanggang sa kaya nyo ng lumaban kahit nakapikit ang mga mata. 20 ikot sa larangan ng pagsasanay, ako ang mangunguna. Sumunod kayo sa pinuno. Kagalang-galang na Xiaowei. Talaga bang masasanay ng maayos ang mga tao sa batalyong Wu? Tingnan mo kung saan siya tumatakbo, siya ang nangunguna. Kapag tumatakbo siya sa unahan, kayang sumunod ng kahit sino. Kapag tumatakbo siya sa gilid, nakikita niya kung sino ang napag-iwanan. Pinuno, may dumating ngayon mula sa Mobina. Naghatid ng liham sa kampo ng Xiaowei. Para kanino iyon? Para sa'yo. Ipinapaabot ito ng kagalang-galang na Xiaowei. May nangyari ba? Wala naman, bumalik ka na at kumain. Sa mga susunod na araw, huwag mong babanggitin kahit kanino ang tungkol sa liham na yon. CJ. Hahaha. Ulitin natin ng isa pang beses. Pinuno ma. Ipaubaya mo sa akin ang mga kapatid sa batalyong Wu. Hanggat narito ako. Hinding-hindi ko hahayaang makatapak ang mga Huji sa loob ng pintuang daan kahit isang hakbang. Sabihin mo sa akin, paano namatay ang kapatid ko? Napatay siya ng isang palaso mula sa hukbo ng Zhou. 250 hakbang. Kailan pa naging sapat ang lakas ng palaso ng mga Zhou upang tumagos sa makapal na baluti? Hindi po iyan kaya ng iyong nasasakupan. Simula ngayon, ako na ang mamumuno sa hukbong ito. Ako mismo ang maghihiganti para sa aking kapatid. May kasabwat ang kaaway sa loob ng Langfengkou. Naisumuko ni General Cao Zheng. Bubuksan ang pinto ng lungsod sa tanghali ng sa makalawa. Kung hindi namin matatanggap ang hudyat pagsapit ng tanghali, kukunin ko ang iyong ulo. Hehe. Haha, nabalitaan kong mahusay ka palang magluto. Hindi pa umaatras ang mga Huji. Mukhang hindi magiging mapayapa ang bagong taon na ito. Depende yan kung kailan kakagat ang isda sa pain. Mabuti naman kung may plano ka na. Mayroon nga. Kung gayon, hindi na ako magtatanong. Sino iyan? Nadamay ka lang sa sugat mong iyan dahil sa akin. Kagabi, malinaw namang maaari mong tulungan si Kaokson sa paggawa ng huwad na pahayag. Bakit mo sinabing wala kang nakita? Sabi ng aking ina. Dapat mamuhay ang tao ng may malinis na konsensya. Anong gawain ang ibinigay sa iyo ng kagalang-galang na Xiaowei? Sa ikatlong bahagi ng hating gabi, sa pinto ng lungsod. Alam ko. Ngayong araw, una ay upang pagsaluhan ang hapunan sa bagong taon. At pangalawa ay upang humingi ng paumanhin sa inyong lahat. Ang alak na ito ay ang silihan na nakuha ko pa mula sa Zuxianlou sa Lingzhou. Kumain kayo ng busog ngayon. At uminom ng walang alinlangan.
Pupunta muna ako sa palikuran. Sa likod bahay. Pinuno Lin, naroon po sa dako roon ang palikuran. Kapatid na Lin, tungkol sa hindi pagkakaunawaan noong isang araw. Isinama ko ang aking anak na si Xoner upang humingi ng paumanhin sa'yo. Masyado kayong seryoso, Pinuno Kao. Kagalang-galang na Xiao Wei. Umatras ang hukbo ng mga Huji, ngunit hindi sila tuluyang lumisan. Nagmamasid sila na parang mga gutom na tigre. Ano kaya ang binabalak nila? Naghihintay sila ng tamang pagkakataon upang kumilos. Upang pasukin ang Langfengkou. Isang kahangalan. Kahit ang 10,000 hukbo ay hindi ito kayang pasukin. Ngunit paano kung may nakikipagtulungan sa mga Huji mula sa loob? Hahaha, nagbibiro po kayo, kagalang-galang na Xiao Wei. Sino naman ang gagawa ng ganoong bagay? Sinasabi ko lang naman kung sakali. Ibig bang sabihin ng Xiao Wei ay may nakikipag-ugnayan sa kaaway? Sino yon, lumabas ka? Dudurugin ko siya ng pira-piraso. Ang iniisip ngayon ni Kabukao. 1,000 piling kawal ng Huji ang nakarating na sa labas ng kuta. Naghihintay na lamang na buksan mo ang tarangkahan. Lin Chuan, anong pinagsasabi mong kalokohan? Ituring mo na lang na daldal ng lasing. Hindi mo kailangang kabahan. Nahulaan ko rin. Sa loob ng 15 minuto sa pinakamatagal. Tatalab na ang pampatulog. At susugod na ang 1,000 mong kawal mula sa likod bahay. Upang patayin kaming lahat. Paulit-ulit mo akong pinagbibintangan. Akala mo ba talaga ay hindi kita kayang galawin? Nadakip na ang mga tao sa likod bahay. Iligpit sila at bantayang mabuti. Ang mga bagay sa labas ng kuta ay dapat ding asikasuhin ng walang labis. Ayos lang ba ang kamay mo? Maliit na sugat lang. General, malapit na ang hating gabi. Napakatahimik. Sugod, ang mga pagkain, pilak at mga babae ay magiging atin lahat. May hindi tama. Bachar, matagal na kitang hinihintay. Napakadaya mo. Nais mo sanang makipagtulungan mula sa loob at labas. Kaya hinuli kita na parang daga sa hawla. Mga taga-zoo. Pana. Sugod sa daan ng lakad. Ibuhos ang nasusunog na langis. Bagalan ang pag-atake. Tiyaking buhay si Bachar. Susubukan ng mga sundalo sa labas na buksan ang tarangkahan para iligtas siya. At doon natin sila papaputukan ng pana. Napakagandang plano. Distansya, 320 hakbang. Bilis ng hangin, 4 na metro bawat segundo. Medyo mataas ang halumigmig. Iayos ang anggulo, kalahating daliri pakaliwa. Susunod. Patayin ang lahat ng mga bandidong Huji na ito.
Magaling na bata, napakatumpak ng iyong pana. Hindi basta-basta susuko ang mga Huji. Hindi na magtatagal ang susunod na malaking digmaan. Sa susunod, darating silang handa. Maaaring hindi sila kayang harangan ng 500 tao. General Ling, mayroon pa ba kayong gamot sa sugat? Napakahusay nito. Ang Yunan Baiyaw na nagpapalakas ng dugo at enerhiya. Pangunahing aralin lamang ito sa panggagamot sa hukbo mula sa 2 buhay ko na ang nakalipas. Sige, gagawa pa ako ng marami. Mainit ito, ngunit mas mabango kaysa sa tableta ng pag-aayuno sa aking nakaraang buhay. Sa aking nakaraang buhay, nag-iisa ako sa loob ng 3,000 taon. Walang sinuman ang nagpunas ng aking dugo. Ang hangal na babaeng ito. Hintayin mo ang aking pagbabalik. Lihim na sulat mula sa gobernador militar, 3 araw. Ikaw pala si Ling Chuan. Nabalitaan kong napatay mo si Murza gamit ang isang palaso. Opo. Ang plano rin ba para sa labanan noong bisperas ng bagong taon ay galing sayo? Opo. Tunay na lumilitaw ang mga bayani sa kabataan. Ngunit sayang, hindi mo dapat pinatay si Liu Wu. Kahit gaano siya kawalang silbi, bayaw ko pa rin siya. Pinatay mo siya. Kaya dapat mong pagbayaran ito ng iyong buhay. Namatay si Kabu Liu sa kamay ng mga espiya ng Huji. Paano ninyong masasabing ako ang pumatay sa kanya? Bakit namatay ang lahat ng iba pa? Ngunit ikaw lang ang natitirang buhay. Dahil mahusay ang kakayahan ng inyong nasasakupan. Dalhin dito ang tao. Noong gabing iyon, sinaksak ni Ling Chuan ang binti ko gamit ang balaraw. Dito mismo sa binting ito. Nariyan pa nga ang benda. Hindi tumitigil ang pag-agos ng dugo. Sa sinabi ng saksi, mayroon ka pa bang masasabi? Ang sinabi ng saksi ay pawang haka-haka lamang. Walang matibay na ebidensya. Tugma ito sa sinabi ni Ling Chuan. Ang mga sugat ng 3 tao kasama si Liu Wu. Kumpirmadong napatay ng mga kurbadong espada at bakal na palaso ng Huji. Pagkakanlong sa mamamatay tao. Kahit na isa kang kapitan, pupugutan ka pa rin ng ulo. Totoo ang bawat salita ko. Magaling. Dahil sa iyong ambag sa pagpatay sa mga kaaway, parurusahan ka ng 10 hampas ng pamalo. At bibigyan si Wuming ng 10 tael ng pilak bilang kompensasyon. Babawasan ng kalahati ang iyong gantimpala sa digmaan. Masusunod po. Isasagawa ang 10 hampas ng pamalo ngayong araw. Masusunod. Dalhin siya para tanggapin ang parusa. May magpapadala ng pilak sa'yo. Maaari ka nang umalis. Napakabanganib niyon kanina. Ako ang target ni Zhang Ji. Ang patuloy na pakikipagtalo ay magdadamay lamang ng mas maraming tao. May prinsipyo at tapat. Hindi ako nagkamali sa'yo. Pag-ulat, Kapitan. Dumating na ang mga gantimpala para sa gawaing militar mula sa mansyon ng Jaidoshi ng Mobei. Pakiusap, pirmahan niyo ito, Kapitan. Dumating na ang mga gantimpala. Para sa lahat ng iyong nakaraang gawaing militar. Pagsasamahin ang lahat ng iyong mga nagawa. Gagantimpalaan ka ng 2,000 tael ng pilak. At itatalaga bilang pinuno ng platoon ng Wu Biao. 2,000 tael at maging pinuno ng platoon. Ang pagpatay sa general ng kaaway ay dapat na may gantimpalang 3,000 tael at ranggong kapitan. Ngunit binawasan ito ni Zhang Ji. Ngunit sapat na ito. 2,000 tael. Sapat na para bumili ng mga halamang gamot. Ang ikalawang antas ng paglilinang ng katawan ay dapat maabot bago ang susunod na malaking digmaan. Ilabas mo ang pinakamagandang tela. Ang mga telang ito ay ilang buwan nang nakatago. Ibibigay ko sa iyo sa presyong puhunan.
Kukunin ko ang lahat, gamitin ang pulang tela para sa damit pangkasal. Para isuot sa aming kasal. Sige po, sige po. Ibalot mo rin ang jade at gintong hairpin. Kung ang pormasyong ito ay ipapatupad sa buong kampo. Sa tingin mo, sino ang makakapamuno nito? Ang puso ng pormasyong 5 elemento ay wala sa anyo nito, kundi sa pagtutulungan. Kumuha ka muna ng mga pinuno ng pangkat mula sa bawat platoon para mag-aral. Kapag natuto na sila, babalik sila para pamunuan ang sarili nilang pangkat. Sinabi mo kanina na hahatiin sa 3 pangkat ang pagsasanay. Magsasanay ba ayon sa dibisyon o ayon sa platoon? Ang pagsasanay ayon sa pangkat ang pangunahing unit. Kapag naintindihan ng mga pinuno ng pangkat, maiintindihan na rin ng buong dibisyon. At ang pormasyon ay natural na mabubuo. Naiintindihan ko. Ikakasal na kami pagkaraan ng 3 araw. Ilang tao ang balak mong imbitahan? Imbitado ang buong kampo. Imbitado ang buong kampo. Kaya hindi mo babalak na magbigay sila ng regalo. Masyadong abala ang pagtanggap ng mga regalo. At madali pa itong maging sanhi ng tsismis. Nakatabi ang pangunahing lamesa para sayo. Doon kayo upo ni Suli. 3 araw na lang at araw na ng kasal. Ano ang isusuot mo, aking asawa? Baluti. Limang garapon ng alak sa bawat lamesa. Hindi man lang sapat na pangmumog, hahaha. Kapatid Nakseong, hindi ordinaryong alak ito. Uminom si Kapitan Chen ng 8 onsa. At hindi niya alam kung paano siya nakatulog. Diyos ko, parang nasusunog ang bibig ko. Maanghang sa unang lagok. May mahabang naiiwang lasa, napakasarap na alak. Ihahatid na kita, pinuno ng platoon. Amoy alak ang buong katawan mo. Paano mo haharapin si Hipag? Pumunta ka sa kusina at maghanap ng labanos. Samahan mo akong tumakbo ng ilang ikot. Ikatlong antas ng paglilinang ng katawan.
Balat tanso at butong bakal. Mayroon nga palang ibang kapwa naglilinang sa mundong ito. Huwag kang lalabas, mapanganib. Mahal. Huwag kang matakot, nandito ako. Ang unang antas ng bakal na buto ay sapat na sa mundo ng mga mortal. Ngunit ang makatapat ang kaparehong lakas ng bakal na buto ay pagpapakamatay. Kailangan ko itong mapataas bago ang susunod na pagkakataon. Ang lakas ng sipang iyon ay ang ganap na yugto ng bakal na buto. O baka malapit pa sa tanso na balat. Sa mundong ito na may manipis na espiritual na lakas, mayroon palang nakapagsanay ng katawan sa ganitong antas. Sa pagitan ng mag-asawa, kasamang kumakain at natutulog. Araw-araw kang pinapapunta agad ng kapitan. Ano ang nangyayari? Ano ang naiwan sa pinangyarihan? Nawawala ang 5 tao. Ang natira na lamang ay isang lawa ng dugo at mga bakas ng paa patungong hilaga. Hindi pa nakakalayo ang mga bakas ng paa ay natakpan na ito ng nyebe. Blood Crows. Hukbo ng Blood Crows. Ang mga piling espiya ng Huji. Isang pangkat ng Blood Crows na may mahigit 10 tao ay dating muntik nang pumatay sa 500 sundalo ng Hukbong Zhu. Kutsilyo ba o sable ang ginamit nila? Kutsilyo, dahil ang mga natagpuang sugat ay mula sa kutsilyo. Pare-pareho lang naman tayong may 2 balikat at 1 ulo. Kahit na ang Blood Crows pa sila. Sisiguraduhin kong hindi na sila makakabalik ng buhay. Pumili ka ng mga tauhan. Bigyan mo ako ng detalyadong mapa ng pamilihan. Pumili ka ng ilang tao. Kikilos tayo ngayong gabi. Ang misyong ito ay napakapanganib at walang katiyakan ng buhay. Ang mga natatakot mamatay, umalis na. Kahit na mali ang utos, kailangan pa rin itong sundin. Sa labanan, ang kailangan lang ay sumunod. Hindi na kailangang magtanong kung bakit. Ngunit kung mali ang utos, ako ang mananagot. Huang Chen, bantayan mo ang likurang pinto. Shaijun, sumuporta ka. Zheng Liang, Kuisu, kunin niyo ang mataas na posisyon. Yusheng, pamunuan mo ang mga tauhan sa pormasyon at sumugod sa loob. Lulusot ako mula sa bubong.
Linisin ang lugar. Inay, hindi po ako gumawa ng anumang ingay. Mabait po ba ako? Sino ka? Nasaan ang aking ina? Pumunta sa lungsod ang iyong mga magulang para sa isang mahalagang bagay. Pinapunta nila ako para sunduin ka. Nagsisinungaling ka, sinabi ni inay na magtago ako rito para hindi ako mahanap ni itay. Alam ko. Pag-usapan natin ang mga detalye mamaya. Kumuha muna tayo ng makakain. Kumain ka muna. Bata, ano ang pangalan mo? Kapag tumangkad na ako, maaari ba akong maging sundalo sa hangganan? Ngunit kailangang maging napakalakas ng isang sundalo sa hangganan. Lahat ng 8 espiya ng Blood Crows ay napatay na. Sa panig natin, isa ang patay at isa ang sugatan. Ang espada sa iyong baywang. Espada ng gintong lobo. Ang mga senturyon ng Blood Crows lamang ang may karapatang magsuot niyan. Siya nga ang taong iyon. Kung lumalim pa ng kalahating pulgada ang sugat na ito, makikita na ang buto. Ling Chuan, huwag kang gumalaw. Nakuha ko lang ito habang nakikipaglaban. Hindi ito palalampasin ng mga Huji. Hindi na magtatagal ang susunod na malaking digmaan. Sa susunod, magiging handang-handa na sila. Maaaring hindi sila mapigilan ng 500 tao. Ang Langfengko ay isang maliit na lupain lamang. Ngunit napatay doon ang 3 sa aking mga general. Kung pamumunuan mo ang hukbo upang salakayin ang Langfengko, gaano karaming sundalo ang kakailanganin mo? 1,000 piling sundalo lamang ay sapat na. Kung hindi mo ito masasakop, ibigay mo ang iyong ulo sa akin. Itinatalaga kita bilang pangunahing general ng unahan. Sina Tuman at Bolo ang magiging mga katulong na general. Pamunuan mo ang 3,000 piling sundalo. Papatagin ang Langfengko pagkalipas ng 10 araw. Masusunod. Tatagal lamang ng 5 araw ang mga rasyon. Pupunta ako sa Mobay. Maaaring kitlin ni Zhang Ji ang buhay mo anumang oras. Alam ko, ngunit hindi magiging ganoon kadali para sa kanya na kunin ang buhay ko. Kailangan kong pumunta sa Mobay. Sinabi ni Ama. Ang isang tunay na lalaki na isinilang sa pagitan ng langit at lupa ay dapat may patunayan at gawin ang nararapat. Kung hindi ako makakapagdala ng mga karagdagang tropa at bumagsak ang Langfengko, sasama si Suli sa'yo, aking asawa, hanggang sa kabilang buhay. Upang maging mag-asawa muli sa susunod nating buhay. Aking asawa. Maghihintay si Suli sa'yo sa ating tahanan. Patuloy na maghihintay. Ikaw ba ang mula sa Langfengko? Si Ling Chuan na pumatay sa 2 general ng kaaway ng sunod-sunod. Dadalhin kita sa mansyon ng Jaidushi.
Ano ang tawag sa mga makukulay na gusaling iyon? Gusali ng Minyu. Ang pinakasikat sa Longjiguan. Nasa harap na natin ang Jaidushi. Si Ling Chuan, ang kapitan ng Langfengkou. Humihiling na makaharap ang kagalang-galang na Kanjun. Umuwi na ang kagalang-galang na Kanjun upang magpahinga. Bumalik ka na lamang bukas. Kapatid. Kapatid. Nakabaluti at may hawak na espada. Umiinom ng mag-isa sa kalagitnaan ng gabi. Nangungulila ka ba sa iyong tahanan? Kung walang bansa, saan pa may tahanan? Mahusay na sinabi kung walang bansa. Saan pa may tahanan? Ako si Ishaizen. Mula sa Qingzhou. Nag-aral ako ng kaunting panghuhula noong ako ay nag-aral pa. Bibigyan kita ng isang hula. Ang tao ang nagpaplano. Ngunit ang langit ang nagpapasya. Ang mga sinabi ni Ishaizen. Ang tao ang nagpaplano, ngunit ang langit ang nagpapasya. Matagal na niyang alam na darating ako. Kapatid na Lin, bakit ka narito? Pinapunta ako rito ni Ginoong Ye. Personal na magtitipon ng mga sundalo ang dakilang general patungong Laosongko. Nasa likod lamang ang dakilang general. Si Ling Chuan, ang kapitan ng Langfengkou. Humihiling na makaharap ang dakilang general. Sino ang humaharang sa daan? Umalis ka agad dyan. Kaninong tauhan ka? Paano mo nakuha ang lakas ng loob na harangan ang daan ng dakilang general? Gusto mo bang mamatay? Sino ka? Si Ling Chuan, kapitan sa ilalim ng pamumuno ni Chen Jingyao ng Langfengkou. Humihiling na makaharap ang dakilang general. 3,000 piling sundalo ng Huji ang nakarating na sa labas ng Langfengkou. Mayroon lamang 500 tagapagtanggol at 3 araw na rasyon ng pagkain. Nangangamba akong hindi namin ito kayang ipagtanggol. Dalhin siya sa pangunahing kampo. Kumpleto at mahusay ang mga kagamitan. Mataas pa ang moral ng mga sundalo. Ngunit masyadong makaluma ang mga taktika. Isang tipikal na regular na hukbo na hindi kayang manalo sa gerilyang pakikipaglaban. Nagnakaw ng mga lihim ang taong ito. Isa siyang espiya ng Huji, dakpin siya. Huminto kayo. Napasok na ng mga espiya ang pangunahing kampo. Nagpabaya si Kapitan Fan sa kanyang tungkulin sa pagbabantay ngayong araw. Dapat silang lahat ay bitayin. Kung mapapatunayang hindi siya espiya,
Hindi ba dapat magbigay ng paliwanag si Kapitan Luo? Kapitan Fan, ilayo mo ang taong iyan. Masusunod. Kapatid na Lin, iniligtas kita muli. Muli. Magsalita ka, ano ang dahilan ng pagharang mo sa daan ng commander na ito? Para sa anong layunin? Ang 3,000 piling sundalo ng Huji. Inaatake ang Langfengkou. 500 tagapagtanggol. May rasyon lamang para sa 3 araw. Hinihiling sa dakilang general na magpadala ng tulong. Kaya naman pala biglang nagpadala ng hukbo si Tuo Batao. Upang salakayin ang Laolongko at Chao Shanliang. Iyon pala ay upang pagtakpan ang pag-atake sa Langfengkou. Ang ganito kahalagang ulat militar. Bakit ngayon lang naipadala? 3 araw na ang nakalipas mula nang bumalik ang mensahero ni General Chen. Ipinadala ko rin ang balita kahapon. Sa mansyon ng Jaidushi. Sino ang makakapagsabi sa akin? Kung ano ang nangyayari rito? May dumating na mensahe ilang araw na ang nakalipas. Ngunit napakadelikado ng teritoryo ng Langfengkou. Noon nga ay hindi ito nagawang sakupin ng 5,000 Huji. Ngayong 3,000 lang sila. Tiyak na madali lang itong ipagtanggol. Nasaan ang mga rasyon? Nasaan ang mga rasyon? Naantala ang mga rasyon mula sa palasyo dahil sa malakas na nyebe. Konti na lang ang rasyon sa loob ng lungsod. Inutusan ko na si Chen Jing na mangolekta ng rasyon sa malapit. Ikaw. Umalis ka muna. Dakilang General. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Huwag mong isiping mababago mo ang kapalaran mo dahil lang nakaharap mo ang dakilang General. Sa mga mata ko, isa ka pa ring hamak na langgam. Iniisip mo ba na hindi ko pinarusahan si Zhang Ji dahil pinoprotektahan ng mga opisyal ang isa't isa? Hindi po ako nangangahas. Nangahas kang ang harangan ang watawat ng komandante. Ano pa ang hindi mo kayang gawin? Ang biyana ni Zhang Ji ay ang ministro ng pananalapi at tagapamahala ng gastusin. Kapag ginalaw natin siya, ang 400,000 hukbo ng Beijing ay magkakaroon ng malaking problema sa pagkain at kasuotan. Inutusan ko na si Ye Shizhen na asikasuhin ang rasyon. Ngunit nagpadala ang mga Huji ng tig 20,000 sundalo sa Laolong at Chao Shanliang. Hindi ako makakapagpadala ng mga sundalo para tulungan ang Langfengkou. Dakilang General, mayroon akong isang paraan. Nais kong pamunuan ang mga kabalyero upang umikot sa likod ng kaaway. Sunugin ang kanilang mga rasyon. At guluhin ang kanilang moral. Tulad ng ginawa ni Hu Yuanqing na pumasok ng malalim sa teritoryo ng kaaway. Kapag naputol ang kanilang rasyon, tiyak na atras sila nang hindi na kailangang makipaglaban. Alam mo ba na walang biro sa militar? Alam ko po. Dakilang General. Mayroon pa tayong isang pangkat. Ang mga aliping sundalo na yon kapag nakalaya, ay baka magdulot ng kaguluhan. Kaya ko silang kontrolin. Handa kong itaya ang aking ulo para sa pangakong ito. Sabihin mo ang iyong mga kondisyon. Palayain sila sa kanilang pagiging alipin. Buhay man o patay. Mamumuhay sila ng may dangal mula ngayon. Pinapayagan ko. Kailangan ko ng 1,000 lalaki na sasama sa akin upang pumatay ng kaaway. Hindi ko magagarantiya na lahat kayo ay makakabalik ng buhay. Ngunit basta't sumama kayo sa akin. Buhay man o patay. Lalaya kayo sa pagiging alipin. At mamumuhay ng may dangal.
Talaga bang makakalaya kami sa pagiging alipin? Mismong si General Lu ang nangako. Ngunit ang sinumang hindi susunod ay pupugutan ng ulo. General Ling, ang buhay kong ito ni Tangkwiran ay sayo na simula ngayon. Handang harapin ang anumang panganib. Kahit mamatay ng paulit-ulit. Handang harapin ang anumang panganib. Kahit mamatay ng paulit-ulit. Itinatalaga ko kayo bilang mga pinuno ng pangkat. Ipakita ninyo ang inyong galing. Kung hindi ninyo kaya, ibigay ninyo agad ang pwesto sa iba. Maliwanag. Magsuot ng baluti at pumila, mag-inspeksyon ako. Magsuot ng baluti at pumila. Tandaan ninyo, simula sa sandaling ito, kayo ay mga kawal na. Ang pagsabak na ito sa digmaan ay hindi lamang upang pumatay ng kaaway, kundi upang patunayan din ang inyong buhay. Masusunod. Sulong. Pinuno, maaari tayong magpahinga sa kabubatan ng poplar sa harap. Masusunod. Magpahinga hanggang sa oras ng Shen. Bago sumapit ang oras ng Yu, kailangang makarating na tayo sa labas ng Langfengkou. Hatiin ang isang unit upang sunugin ang mga supply ng kaaway. At ang iba naman ay sumunod sa akin patungo sa pangunahing kampo. Sino ang nagpahintulot sa inyong magpaningas ng apoy? Napakalamig po, halos manigas na kami sa ginaw. Naaalala niyo pa ba ang sinabi ko? Ang sinumang lumabag sa utos ng hukbo ay pupugutan ng ulo. Papatayin ang buong unit. Kung may susunod pa, papatayin ang buong unit. Ikaw na ang bahala sa tatlong ito. Pinuno, huwag niyo po kaming patayin. Hindi na po maulit. Ang utos ng hukbo ay kasing tatag ng bundok. Humukay kayo at ilibing sila. Lagyan niyo ng maraming dahon. Para hindi sila lamigin. Nakita ng mga mangangabayong Huji ang liwanag ng apoy. Humanda sa pakikipaglaban. Magpakawala ng pana sa loob ng 100 hakbang. Pana. Magaling na pagpana, ano ang pangalan mo? Nixinghan. Sumunod ka sa akin simula ngayon. At maging tagamasid ko. Sige po. Linisin ang lugar. Umatras bago mag-umaga. Masusunod. Pasabugin sila. Patagin ang Langfengkou. Ipihit ang mga balista. Targetin ang mga tirador. Huwag itigil ang mga balista. Baklasin ang natitirang 4 na unit. Pormasyong 5 elemento. Harangan ang daan ng mga hagdan.
Halika kayo, nandito ako. Matandang sayong. Kapitan, nandito kami para tulungan kayo. Hindi kayo umatras. Zuhwa, magsama ka ng mga tao para takpan ang butas doon. Masusunod. Ubos na ang langis ng apoy. Ubos na rin ang mga pana. Pagkatapos ng gabing ito, ang Langfeng ko ay mapapasakamay na ng iba. Sumugod kayo sa loob, ang karangalan, mga babae, at pilak ay mapapasa inyo. Pana. Wala nang mga pana. Wala nang pana. Bababa ako. Unit Bing, sumunod sa akin sa pagbaba ng kuta. Bumuo ng pormasyong 5 elemento. Huwag itigil ang pagtambol. Ipaalam sa mga kapatid na nandito pa tayo. Gabayan nawa kayo sa inyong paglalakbay, mga kapatid. Chen Jingyao, dumating na ang araw ng iyong kamatayan. Kapitan, kaya pa ng mga tao. Pero hindi na kaya ng mga kabayo. Naghihintay sa atin ang Langfeng ko, bilisan pa natin. Hindi na kayang ipagtanggol ang Langfeng ko. Batalyon ng Sizing. Sugod.
Ang likurang hukbo ay maging harapang hukbo, bumuo ng pormasyong pandepensa. Ihanda ang mga sibat. Bunutin ang mga espada. Sugod. Sugod. Tamang-tama ang dating nyo. Huwag nang habulin. Hindi niya nakuha ang Langfeng ko. Ang pagbabalik doon ay mas masakit pa sa kamatayan. Nanalo tayo. Nagtagumpay tayo. Paumanhin at nahuli ako. Hindi ka huli, sakto lang ang dating mo. Dumating na ang unang batch ng rasyon. May naging problema ba sa daan? Nakasagupa namin ang mga bandido sa daan. Nawasak ang lahat ng karwahe. Kaya kinailangang pasanin ng mga tao para sa agarang pangangailangan. Ang mga tao mula sa Longjiguan. Bakit may putik mula sa daan ng Yinshan? Salamat sa iyong pagpapagal, Zheng Liang. Isama mo ang mga kapatid para tumulong sa paglipat ng rasyon. Masusunod. Ano ang napansin mo? Ang putik sa mga gulong ay mula sa direksyon ng Longjiguan. Hindi ang pulang lupa ng daan ng Yinshan. Sinabi nilang dumaan sila sa daan ng Yinshan. Hindi dapat ganito ang kulay ng mga gulong. Kapitan. Katatapos niyo lang makipaglaban. Hayaan niyo na kaming tumulong. Huwag niyo akong harangan, kaya ko pa itong pasanin. Dumating na ang unang batch ng rasyon. May naging problema ba sa daan? Nakasagupa namin ang mga bandido sa daan. Nawasak ang lahat ng karwahe. Kaya kinailangang pasanin ng mga tao para sa agarang pangangailangan. Ang mga tao mula sa Longjiguan. Bakit may putik mula sa daan ng Yinshan? Salamat sa iyong pagpapagal, Zheng Liang. Isama mo ang mga kapatid para tumulong sa paglipat ng rasyon. Ano ang napansin mo? Ang putik sa mga gulong ay mula sa direksyon ng Longjiguan. Hindi ang pulang lupa ng daan ng Yinshan. Sinabi nilang dumaan sila sa daan ng Yinshan. Hindi dapat ganito ang kulay ng mga gulong. Kapitan. Katatapos niyo lang makipaglaban. Hayaan niyo na kaming tumulong. Huwag niyo akong harangan, kaya ko pa itong pasanin. May problema sa mga sako ng rasyon sa karwaheng iyon. Basa ang ilalim ng isa sa mga sako. Hindi ito dugo. Sigurado ka ba? Hindi pagkain ang laman ng mga sako ng rasyon.
Nakabalik na ako. Hindi pa tapos ang mga gulo sa labas. Pero ngayong nakabalik na ako, ayoko nang isipin pa. Kumain muna tayo. Ling, ipagpapalit mo ba ang resipe mo ng alak? Gagawan kita ng mga sandata ng libre habang buhay. Ipagpapalit ko, pero ang resipe ay para sa pamilya lamang. Aalis lang ako saglit at babalik din agad. Nagbago na ang ihip ng hangin sa Longjiguan. Ipinatawag si General Lu pabalik sa kabisera para mag-ulat. Pansamantalang hahawakan ni Zhang Ji ang mga usaping militar sa Beijing. May taong sumusuporta sa kanya. May utak sa likod ng lahat ng ito. Mukhang hindi na nga sila makapaghintay. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ang taong nakaitim noong gabing iyon. Siya ang aking kapatid na si Sulay. Matapos bitayin ang aking ama. Ipinatapon ang aking kapatid sa Bixyang. At nawala siya sa daan. Akala ko ay patay na siya. Hanggang sa makita ko ang kanyang mga mata noong gabing iyon. Nasa ilalim siya ng pamumuno ni Tuo Batao. Ang dating pinuno ng mga Blood Crow. Nakilala niya ako. Kaya hindi niya ako pinatay. Ililigtas ko siya para sa'yo. Bagaman umurong na ang mga Huji, may kahina-hinalang galaw na naman sa direksyon ng Longjiguan. Ang petisyon ng pag-akusa ni Zhang Ji ay malamang na mabilis nang ipinadala patungo sa Chengdu. Ano ang ipinaparatang niya sa akin? Pag-ipon ng sariling hukbo para sa kapangyarihan. At pakikipagsabuatan sa kaaway. Binigyan ko ng pangalan ng alak na ito. Xiao Daozi. Magandang pangalan. Lanan. Ling Chuan, tanggapin ang atas ng emperador. Inakusahan si Ling Chuan sa pagpatay sa sariling kababayan. Pakikipagsabuatan sa Huji. At pag-abuso sa kapangyarihang militar. Kaya naman, ipinag-uutos na siya ay dakpin at dalhin sa kabisera. Kalokohan. Pinatay ni Kapitan Ling ang 3 general ng kaaway ng sunod-sunod. Paano siya makikipagsabuatan sa kaaway? Ang utos lamang ni General Ling ang aming susundin. Ang utos lamang ni General Ling ang aming susundin. Tingnan mong mabuti. Mga hamak na mortal, nangangahas kayong sumuway sa atas. Hindi ito panloob na lakas, kundi espiritual na lakas. Napakadalisay nito.
Hindi ito likas na nagmula sa mundong ito. Sa wakas, nakarating na rin dito ang kamay ng mga sekta ng immortal. Ling Chuan, ibaba mo ang iyong espada. Kung hindi, gugulong ang ulo ng iyong asawa. Mga suwail na lahi ng mababang mundo. Mga makasalanang lahi ng mababang mundo. Mga mababang uri ng mababang mundo. Nangangahas ka. Ling Chuan, akala mo ba ay nanalo ka na? Sa akin na ang Longjiguan ngayon. Kung walang utos ko, kahit isang butil ng bigas ay hindi makakapasok sa langfeng ko. Oras na para palitan ang pinuno ng Longjiguan. Simula sa araw na ito, wala nang batalyon ng Sizing, kundi ang hukbo ng Beijiang na lamang. Handa kaming mamatay para kay General Ling. Handa kaming mamatay para kay General Ling. Mabuti. Sino ngayon ang gusto mong maging pinuno? Dahil hindi ako tinatanggap ng dakilang Zhou. Ako na mismo ang magiging langit ng Beijiang na ito. Hukbo ng Beijiang. Handa kaming mamatay para kay General Ling. Naging malakas na ang hukbo ng Beijiang. Gaano pa katagal ang bagay na sinabi mo noong nakaraan? Malapit na, dumarating na ang agos ng espiritual na lakas. Sa oras na yon, hindi lamang siya, kundi ang buong Beijiang ay malalaman kung ano ang tinatawag na sekta ng immortal. Sino ka ba talaga? Dumarating na ang panahon ng espiritual na lakas. Malapit na ang araw na yon. Kuya. Ikaw nga talaga. Xiaoli. Patawad sa'yo si kuya. Noong pinugutan ng ulo ang ating ama, dinala ako ng mga blood crows habang ako ay ipinapatapon. At naging espada nito o baheng. Ling Chuan. Para sa bagay na yon, isang immortal na guro ang dumating sa kampo ni Tuobaji. Ang buong hukbo ng Huji ay malapit ng sumugod patungong timog. Hindi para sumakop ng lungsod, kundi para maghanap ng isang bagay. Ano? Ang mga guho ng sekta ng Yuanji. Sinasabing nakatago roon ang lihim para maging immortal ang isang mortal. Sekta ng Yuanji. Nabigo ako sa aking pagsubok sa langit noon. At ang aking natitirang kaluluwa ay naglakbay sa mundong ito. Maaari kayang ang mundong ito ay nabuo mula sa mga piraso ng aking sekta ng Yuanji. Mga guho ng sekta ng immortal. Kagiliw-giliw. Hindi ka ba natatakot? Sila ay mga papel na tigre lamang na umaasa sa panlabas na lakas. Dumarating na ang agos ng espiritual na lakas. Dahil nagtangka na ang sekta ng immortal ng isang beses. Tiyak na may susunod pa. Kulang na ang pagkain, nasa likod ang kampo ng kaaway. Pinamunuan ni Ling Chuan ang 300 mandirigma para salakayin ang pagkain ng Huji sa gabi. General, paano naman kayo? Kukunin ko ang ulo ng opisyal ng pagkain. CJ. Buhusan ng langis ang mga pagkain. Sunugin ang kampo gamit ang mga palasong may apoy. Tandaan ninyo,
Sunugin lang ang pagkain at huwag makipaglaban ng matagal. Kapag nagsimula na ang apoy, pangunahan mo ang mga tao para sumalubong mula sa hilaga. Hihiramin ko muna ang iyong ulo. Sapat na ang laki ng apoy. Umatras. Bukas sa ganitong oras. Ang masusunog ay ang maharlikang tolda ni Tuo Batao. Ito ang bato ng Yinling. Ito nga ang bato ng Yinling. Buo ang hawak mong piraso. Ito ang hinahanap nila. Hinahanap din siya ng sekta ng immortal. Tinatawag nila itong pinagmulan ng pagsuway sa mundo. Gaano pa katagal bago ang pagtaas ng espiritual na lakas? Malapit na, nakita mo na ang kidlat sa mga ulap. Diyos, kalokohan. Ngayon nga ay hindi ko man lang kayang lumipad. Ling Chuan. Ikaw ang magiging unang Diyos na magigising sa mortal na mundong ito. Ling Chuan, panoorin mong mabuti. Ito ang kahinatnan ng paglaban sa akin. General Lu. Ulat, 100,000 bakal na kabalyerya ng Huji ang nakalagpas na sa Longjiguan. At diretsyo ng sumusugod sa Langfengko. Pinabayaan na tayo. Alam ko. Pinabayaan na tayo. Ano nang gagawin natin? Hindi tayo pinabayaan. Tayo ang narito upang ipagtanggol ang Beijing na ito. Ngayong araw, alinman sa tapakan ng Huji ang aking bangkay para makapasok. O ipapakita ko sa kanila na wala na silang babalikan pa. General Ling, susunod kami sayo. Kung nasaan si General Ling, doon din kami. Pormasyong 5 elemento. Pagsamahin ang 10 pormasyon, simulan. Baguhin ang pormasyon, durugin. Durugin. Tapusin sila.
Ilan pang tao ang hindi pa nakakapasok sa pormasyon? May 2,000 nanonood. Hindi na sila nangangahas na pumasok. Hayaan ang 2,000 iyon na pumili para sa kanilang sarili. Kung papasok sila, sabay-sabay natin silang durugin. Kung aatras sila, hayaan silang magdala ng mensahe pabalik. Tagumpay sa hukbo ng Beijing. Nagagawa mo palang gumamit ng espiritual na lakas. Gumagamit ng pangkukulam si Ling Chuan. May utos ang imperial na korte. Patayin ang mangkukulam na si Ling Chuan. Gagantimpalaan ng 10,000 ginto at gagawing marques ng 10,000 sambahayan. Ang imperial na korte. Bumagsak ang Longjiguan. Malupit na pinatay si General Lu. Ito ba ang inyong imperial na korte? Sampung-libong taon na ang nakalipas upang protektahan ang mga mortal, ang sekta ng Yuanji. Ay pinagdurog ang pintuan ng sekta ng immortal. At bumagsak sa mundong ito. Ngayong araw, dumating na ang pagtaas ng espiritual na lakas. Bubukas na ang mga guho. Ang dakilang nuno ng sekta ng Yuanji, matapos ang 3,000 taon ng pakikipaglaban, ay nabigo sa pagsubok ng langit. At ang kanyang natitirang kaluluwa ay naglakbay rito. Ang itinakwil na alagad ng panlabas na sekta na si Ye Shizhen ay magalang na sumasalubong sa pagbabalik ng dakilang nuno. Ling Chuan, naghahanap ka ng kamatayan. Huwag kang magmadali. Babalik na ang espiritual na lakas. Sa oras na yon, wala man lang siyang karapatang lumuhod. Mga suwail na lahi ng mababang mundo. Nangahas kayong gisingin ang linya ng Yuanji. Oras na para anihin ang pastulang ito. Kung hindi matatanggap ng langit at lupang ito ang mga mortal. Kung hindi ako matatanggap ng dakilang lupain ito. Ako na ang magiging langit ng Beijing na ito. Magiging Diyos ng mamamayan. At magiging tagapaslang ng mga immortal. Ang Beijing ay susunod lamang sa utos ni General Ling. Ang tao at ang pinuno. Ang lungsod at ang lupain. Ang mortal at ang langit. Ay ganap na magsasama sa iisang pintig. Aking asawa. Parang marami na akong naalala.